Lahat nating mga kapatid, di na natin patagalin pa mga kapatid dahil magbigay na tayo ng reaction video sa reaction din ni Shubaldi, siya'y Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, na nagsagawa ng reaction video sa iyong araw na Seventh-day Adventist. Na alam niyo naman, si Felix Manalo nanggaling din sa Seventh-day Adventist. At dito, sasagutin natin punto por punto yung maraming issue na ibinabato nila. Una, si Santa Maria na Queen of Heaven ay diyosa ng mga pagano na ipinasok sa Apostate Church. Yun ang propaganda ng Seventh-day Adventist. Di lang yan, hindi virgin si Santa Maria. Hindi siya Immaculada Concepcion. At makasalanan si Santa Maria. Kaya itong mga isyong ito, bago tayo mag-raffle, sasagutin muna natin mga kapatid. Okay? Pakinggan natin si Shubaldi. Itong videong panonoorin natin, medyo maselan ulit yung mga ganitong klaseng topic, no? Pero binibigyan pa rin natin to ng reaction video, commentary, healthy conversation naman at healthy debate naman to mga tol. Hindi naman ito yung tipong katulad ng ginagawa ni Pura na talagang paninira lang at panlalait mga kapatid, no? So etong videong panonoorin natin mula kay Sa Iyong Araw, nakakabahala. Live. So nakakabahala talaga kahit sabihin nila na hindi katulad ni Pura Luca ang videong ito. Pero nakakabahala talaga mga kapatid. Bakit? Imagine, nag-imbento, mahilig naman ng Seventh-day Adventist sa 10 kautusan, huwag kayong magsinungaling. Pero, batay sa mga ipinakita, gumagamit pa ng aklat na Glories and Virtues of Mary, kung saan ikinakalat daw umano sa aklat na ito na si Santa Maria ay equal sa Diyos. Pero hindi tinumbok kung anong pahina dahil wala talaga sa aklat na sinabi niya. Yun lang ay chismis. Okay, tuloy natin. And death na babala ng Biblia sa mga sumasamba sa Kanya na ayaw nilang malaman mo. Sino tong siya? Sino tong sa Kanya? Nakita ko lang yung thumbnail, no, nakatutok doon sa rebulto ni Maria, no, ni Mama Mary kung tawagin ng karamihan. So ito ang ating panonoorin, pero bago yan syempre Ayan, Mama Mary kung tawagin ng karamihan. Dahil sabi ni Shubaldi, kung ituloy natin ang video, wala namang mabasa sa Biblia na tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo si Santa Maria na mother, kundi babae. Di nyo ba alam? Di po ba ang iglesia gumagamit ng iba't ibang version ng Biblia? Wala ba kayong mabasa kung saan ang ating Panginoong Jesucristo tumatawag na mother sa mahal na Birhen Maria? So, itong argumento at propaganda ng Sa Iyong Araw, gamit ang Jeremiah chapter 44 verse 17 mga kapatid, na Reyna sa Langit, ito ang tinatawag din na pagan influence fallacy na ibinabato sa mga anti-Catholic laban sa ating pananampalataya. Kalimutan mag-subscribe sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at gusto mo yung mga ganitong commentary and reaction, huwag mo nang kalimutan pang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Pahayag 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagningas sa apoy at asopre. So tandaan niyo sa binasa ha, sa mga sinungaling. Sa mga nagsasamba ng Diyos-Diyosan, sa mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. So,
Napakalinaw, binasa yan. Pero nagkakalat ng kasinungalingan, lalo na ikinakalat na si Santa Maria ay ikaapat na persona sa Trinity. Saan kaya nila napulot yan? Ha? Okay, tuloy natin. Kalawang kamatayan. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito ating pag-uusapan ang patungkol sa pag-worship o pagsamba kay Mary o kay Maria at ano ang nagpabadya na kaparusahan sa mga taong sumasamba kay Maria. Isa itong nakakakilabot and life and death na sitwasyon dahil kailangan mo itong malaman, kaibigan. So, yung pagsamba ni Santa Maria, may kaparusahan daw ayon sa iyong araw. Una, mga kapatid, lilinawin natin na ang pananampalataya ng simbahang Katoliko by level yung tinatawag na worship. Kahit nga sa salitang pag-ibig. No, merong worship na paggalang at napaka-biblical yan. Iwan ko kung di nila alam yan. At tatalakayin natin mga kapatid, worship ang ginagamit, ngunit paggalang. Yun ay tinatawag na veneration. Ang paggalang sa mga banal, sa mga kaibigan ng Diyos. At meron tinatawag na adoration. Yun ay pagsamba sa Diyos lamang. Pero, pakinggan natin itong propaganda ng sa iyong araw kung saan nagsagawa ng reaction video si Shubalde. Yun na nga yun ay nakasulat dun sa pahayag. Well, nakasulat naman talaga sa Bible yun, mga nakikiapid. Actually, meron pang ang iba di ba? Yung ibang gumagawa ng mga manlalasing, di ba, mga ganon, mga hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kung ating makikita mga kaibigan, simula pa nung una sa lumang tipan, sa libro mga kaibigan ni Jeremias, ito ang tinatawag na Jeremiah's Prophecy. Sa propesya mga kaibigan ni Jeremiah sa chapter 7, Jeremias. ating mababasa dito, ang mga anak mga kaibigan ni Judah ay sila mga kaibigan ay nag-iimpok ng mga kahoy upang ito ay kanilang sisindihan. At ang mga babae mga kaibigan ay gumagawa ng mga cakes o tinapay para sa Queen of Heaven. Oo mga kaibigan, ito ang Diyos-Diyosan ng mga pagano na ginagawa ng mga anak ng Diyos. Okay, yon ang tinatawag na vegan policy, influence policy mga kapatid. Bakit? Na dahil sa kanilang atake mga kapatid, no? Sa kanilang propaganda, kadalasan nilang ginagamit talaga yung Jeremiah chapter 44 verse 17. Dahil mabasa diyan si Esther, yung Babylonian goddess tinatawag na Queen of Heaven. At si Santa Maria tinatawag ng Queen of Heaven, kaya konklusyon nila dito mula pa noon sa mga born again mga kapatid na dahil may Queen of Heaven na Diyos-Diyosan sa Jeremiah 44:17 at si Santa Maria tinatawag na Queen of Heaven, therefore si Santa Maria ay Diyos-Diyosan ng mga pagano, mali. Ang pagtawag na Reyna sa mahal na Birhen Maria mga kapatid ay sagot sa piking Diyos-Diyosan ng mga paganong Babylonia na si Esther noon. At malayo at napakalayo talaga ang pagkakaiba ng dalawa. Bakit? Ang Reynang Diyos-Diyosan na tinatawag Queen of Heaven sa Jeremiah 44:17 ay piki na paganong Diyos-Diyosan sa Babylonia. Sa Biblia, ang totoong reyna sa langit, hindi Diyosa, kundi ang mahal na Birhen Maria, isang babae na naging banal, hindi babae na nagiging Diyosa. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Dahil ang kanilang argumento kasi dito, pag may kakapariho
So therefore, sa pagano. Aba, isip-isip naman pag may time. Bakit? Tandaan natin na sa Biblia, ang paganong hari ng Babylonia na si Nabucodonosor ay tinatawag na King of Kings. Saan yan mabasa? Tingnan niyo sa Daniel Kapitulo 2, 37. Di po ba si Haring Nabucodonosor tinatawag na King of Kings? Ano po pong kaugnayan dito? Hindi po ba ang Diyos mismo tinatawag din, Revelation chapter 17 verse 14, Revelation chapter 19 verse 16, na hari sa mga hari o King of Kings? Ibig po ba sabihin, dahil kapariho na sila si Nabucodonosor at ang Diyos, ang aral na nakasulat sa Biblia ay sa pagano na? Kaya isip-isip naman pag may time. Tuloy natin. Ang anak ng tribu ng Juda. Sa pang-44 mga kaibigan na chapter ng Jeremiah, makikita natin dito ang pagan idolatry na inaddress na naman mga kaibigan ni Jeremiah. Sa verse 17, makikita natin dito mga kaibigan, sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan. Mag-aalay kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain, payapa kami, at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Oo mga kaibigan, ang kanilang pinupuri ay hindi ang ating Panginoong Diyos, kundi ang Reyna ng Kalangitan o Queen of Heaven sa English. At kung ating So panahon pa lang ng lumang tipan, no, sa wala pa ang Panginoong Jesus dito, noong mga panahon na yon, pagano mga kapatid, meron kasi sila talagang maraming mga kinikilalang Diyos, 'di ba? Sa kabila ng mga nauna na pagpapakilala ng mga ninuno pa, ng mga matatanda, ng mga magulang sa tunay na Diyos na dapat sambahin, which is ang Ama na nasa langit, 'di ba? Gumawa sila ng iba't ibang mga tao, mga sasambahin o mga nilalang o ng ibang mga persona. Ano ba paano ba sila o sa ibang mga Diyos na sa Yon ay tinatawag na idolatry. Yung mga kumikilala na Diyos ang hindi Diyos. Ang problema lang, itong mga anti-Catholic, lahat na larawan sa Biblia ay Diyos-Diyosan na para sa kanila. Pero balikan natin ang Harper's Bible Dictionary. Anong mabasa natin sa pahina 567? All idols are images, but not all religious images are idols. So malinaw na hindi lahat na mga larawan o imahen na nasa Biblia ay Diyos-Diyosan. Alam naman natin kung may ipinagbabawal na larawan doon sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, meron ding ipinahintulot na larawan. Hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa mga banal. Exodo 25, 19, 20, 22. At ang templo ng Diyos ay puno ng mga larawan ng mga banal. Nasa Ezekiel 41, 17, 22. Ngayon, punta muna tayo sa sinabing pagsamba ni Santa Maria. Ano po ba yung salitang pagsamba? Pag sinasabi pang pagsamba, ibig sabihin pag Diyos na. Sa Webster's Dictionary, mga kapatid, ito po ang definition sa salitang pagsamba. Worship, to respect, to honor, to treat with civil reverence, to pay divine honors, to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises in honor of, to adore, to venerate, to honor with extravagant love and extreme submission as a love. See, yun pala ang definition ng tinatawag na worship, mga kapatid. Hindi pag Diyos na agad. Merong honor o veneration. Tulad sa mabasa natin
Paulit-ulit natin itong ginagamit. Imposible kung inosente sila. Sa Chronicles chapter 29 verse 20, ito mabasa natin. And David said to all congregation, Now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bow down their heads, and worship the Lord and the King. Kung napansin ninyo mga kapatid, sa naturang salin, King James Version yan, Protestant na salin, worship the Lord and the King. Pero ang tanong, kung gamitin natin ang The Good News Bible, ito po bang worship the Lord and the King, ay ibig sabihin ba pag Diyos na sa hari din? Hindi. Dahil ang salitang worship dito ay malinaw na isinasalin sa Good News Bible na honor. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Then David commanded people, praise the Lord your God, and hold the assembly, praise the Lord, the God of their ancestors, and the vow law, and gave honor to the Lord and also to the King. So, dito pa lang sa naturang talata mga kapatid, sa dalawa na version, malinaw na ang salitang pagsamba, worship, ay hindi nangangahulugan na pag-Diyos na agad. Okay, tuloy natin. Dahil iniugnay nila pag merong Queen of Heaven ang mga pagano, si Santa Maria ay nagiging reyna sa langit. Therefore, ang konklusyon, si Santa Maria ay Diyosa ng mga pagano. Mali. Dahil sa binanggit natin kanina, kung si Haring Nabucodonosor tinatawag na King of Kings, ang Diyos ay tinatawag din na King of Kings sa Biblia, ibig po ba sabihin na si Haring Nabucodonosor at ang Diyos ay iisa na? O kaya isip-isip naman. Sana may comprehension talaga. Okay, tuloy natin. Kasambahin mga tol, di ba? Nung panahon ni Moises, umakyat si Moises dun sa tuntok ng bundok para makipag-meet o makipagkita sa Panginoong Diyos, di ba? Doon ibinigay ng Panginoong Diyos yung 10 utos eh. Pagbaba ni Moises, ayun na no, yung mga Israelita ay gumawa na ng sarili nilang Diyos-Diyosan at doon na yun na yung sinasamba nila mga tol. Yan ang mga Diyos-Diyosan na mariing ipinagbabawal sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Pero tandaan natin, sa ikalawang hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18, nang inutosan ng Diyos si Diyos niyas, wasakin, sunugin ang lahat ng mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sinunog, winasak. Pero ituloy sa 17-18. Anong mabasa? Kaninong monumento yung nakita ko? Sabi ng mga tao, monumento yan ng propeta. At sabi ni propeta Diyos niyas, huwag niyong galawin. Merong monumento. May mabasa ba letra por letra? Ang Diyos nag-utos na gawa ng monumento ang propeta? Wala. Pero pinawasak ba? Hindi. Ang problema nito mga anti-Catholic, lahat na mga imahen ay pati sa mga santo, tinatawag nilang Diyos-Diyosa na. Okay. Dahil ang kanilang sikta ay nakapanunod sa makabagong iconoclasm, images destroyers sa ating panahon. Tuloy natin. Maraming paglapastangan ng ginawa ng mga sinaunang tao sa Panginoong Diyos. Kasi kung mababasa ninyo sa Bible, Tinoon na, hindi lang totoo yun mga kapatid. Hindi lang sinaunang tao hanggang ngayon. Dahil daming mga tao ngayon na mas pumipili sa mga siktang tatag lamang ng tao. Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, resulta siya sa 3 araw na walang kain at walang tulog ni Felix Manalo, kaya paglabas, naging anghel na at di lang yan, nagtatag ng kanyang iglesia. Ang Seventh-day Adventist din
resulta sila sa maling propesya ni William Miller noon. Dahil si William Miller naghula na babalik ang Panginoon sa 1844. Hindi bumalik ang Panginoon. Kaya humihiwalay sila si Ellen Goldwhite, sila si James White at nagtatag ng Seventh-day Adventist. At pawang kapwa sila na nagsabi na ang simbahang Katoliko ay natalikod. Yon, apostasya. Ang tanong, kung Biblia ang batayan, saan mabasa na ang Iglesia Katolika ay natalikod? Yun lang ang kanilang propaganda, natalikod, para ang sumulpot na sikta sa makabagong panahon, mga kapatid. No? Para yung mga sumulpot na sikta ay sisingit talaga. Kaya yun ang kanilang propaganda, natalikod. Okay. Tuloy natin. Merong sinabi rin ng Panginoong Diyos, siya ang Diyos at wala na siyang ibang nakikilala liban sa Kanya. So ibig sabihin, walang reyna ng langit, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, mga atol. No? Una, mga kapatid, pag sinabing totoo naman na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, kumpara sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, wala nang ibang Diyos. Pero ang tanong, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya ibang Diyos sa Ama. Dahil sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Balikan muna natin itong sinabing reyna sa langit. Malinaw daw umano na sa Biblia walang ibang Diyos. Pag sinabi bang si Santa Maria reyna sa langit, ibig ba sabihin si Santa Maria, kung tinatawag na Queen of Heaven, siya ay Diyos na sa langit? Mali. Research naman. Pag may time, bakit tinawag ng simbahang Katoliko ang mahal na Birhen Maria na Reyna? Mary, the Queen of Heaven. Sabi ng ibang mga sikta, mga kapatid, na nakasulat ba umano sa Biblia na si Santa Maria ay Reyna sa langit o tatawagin Reyna sa langit? O kaya imbento lang ito ng simbahang Katoliko sa mga Santo Papa o pare ng Iglesia Katolika. Yan po lagi ang mga argumento at mga tanong na laging madininig natin sa mga nagsusulpotang sikta tulad ng Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Born Again, mga kapatid, na itong aral ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay tinatawag na Reyna sa langit ay wala daw umano sa Biblia. Imbento lang daw umano ito sa Biblia dahil ang gusto nila letra por letra mabasa na si Santa Maria Reyna sa langit. Una, historically, mga kapatid, ang mga pagano noon sa Babylonia ay may diyosa na nagngalang Star na tinatawag nilang Reyna sa langit na kanilang sinasamba. Tama yung nakasulat sa 44:17 ng Jeremiah. At nakasulat din sa Biblia, mga kapatid, kwininto yan Jeremiah, patungkol sa Diyosang Reyna sa langit na yon ay sinasamba talaga sa mga paganong Babylonia noon. At ayon sa Confraternity Bible sa footnote, mga kapatid, tinatalakay diyan kung sino yang Queen of Heaven na sinasamba noon, lalo na sa Jeremiah chapter 7 verse 18. Ito ang ating mabasa. The Queen of Heaven, that is the moon, which the worship under that name. So, merong tinatawag na star, merong buwan. So, hindi lang iisa ang tinatawag na Reyna sa langit na sinasamba nitong mga pagano noon, mga kapatid, na ginagamit din nila yung Jeremiah chapter 44 verses 18 up to 19. Patungkol sa mahal na Birhen Maria. Pero mali, dahil ang konteksto ay patungkol yan
sa mga pagano na Diyos-Diyosan. At hindi patungkol sa mahal na Birhen Maria dahil sinabi natin napakalayo ang pagkakaiba sa dalawa. Ang reyna sa langit ng mga pagano ay piki na Diyos-Diyosan. Ang reyna sa langit ng simbahang Katoliko, hindi Diyosa, kundi ang mahal na Birhen Maria, isang babae na nagiging banal, hindi babaeng nagiging Diyos. Pero bakit? Bakit iginagalang nating mga Katoliko ang mahal na Birhen Maria? Bakit? Di nyo ba alam? Di nyo ba nabasa? Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Si ano daw? Napakalinaw. Protestant na translation yan. Ang irony nito mga anti-Catholic, tinanggap nila ang anak ng ating Panginoon Jesucristo, pero itinakwil ang mahal na Birhen Maria, ina, na ano ang nakasulat sa unang Juan 5:1 sa ang dating Biblia, na malinaw mga kapatid, na bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak. Iba itong klase ng mga anti-Catholic. Iniibig nila yung anak, pero yung nanganak, abay, tinitira palagi. Okay, tuloy natin mga kapatid ang pahayag dito. Yung dapat nating paniwalaan. Kasi sabi niya, wala na siyang nakikilala pang iba. Sa madaling salita, pag sinabi niya wala na siyang nakikilala pang iba, as in wala na talaga. Siya lang yung nag-iisa, Diyos Ama. Siya yung dapat kilalanin nating nag-iisang Diyos na tunay, no? Makita mga kaibigan. So, dahil Iglesia ni Cristo, wala naman tayong tutol, Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, na ang Ama ay nag-iisang Diyos. Ang argumento lang nitong mga Iglesia ni Cristo, kung ang Ama ay nag-iisang Diyos, at kung si Kristo ay Diyos, ilan ang nag-iisang Diyos? Yan ang argumento nila mga kapatid. Una, ang ating Panginoon Jesucristo, hindi ibang Diyos sa Ama. At mabasa ba natin sa Biblia, yung Biblia na palaging ginagamit ng INC, gagamitin natin na mabasa. Ginagamit nila ito na salin mga kapatid. Yung ang salita ng buhay. Ito, pansinin ninyo ang mabasa. Ginamit ito sa INC. Juan 1:18, ang salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos, Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sabi ng ANC, sa Biblia may mabasa tayo na anak ng Diyos. Pero wala tayong mabasa ayon sa kanilang programa at kahit sa kanilang Pasugo Magazine, wala tayong mabasa na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos Anak. Meron. Di ninyo nakita. Palagi ninyong ginagamit o kaya ba nakita ninyo? Pero dahil hindi doktrina ninyo, kaya iniwasan talaga. Pero sabihin na, kung si Kristo'y Diyos, bakit ang nakasulat sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Sabi nila, di po ba si Kristo ay truly human? Wala tayong tutol diyan. Dahil ang doktrina ng simbahang Katoliko sa Hypostatic Union, si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos.
kung ginagamit nila ang contemporary English version sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 na mabasa, Christ was truly human. How about naman yung mabasa sa Philippians chapter 2, verse 6? Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. O see, kung ang kanilang argumento ang mabasa sa Biblia, yun lang ang paniniwalaan. Tanggapin ba nila dahil mabasa yan sa Biblia, mga kapatid? Oh? Okay. Tuloy natin ang pahayag. So, ewan ko kung saan nila nakuha yung mga panahon ni Jeremias, no? Saan nila nakuha yung reyna ng langit na yun, no? Ang Diyos ng mga pag-ano na binabanggit mga kaibigan sa propesiya ng Jeremiah ay tinatawag siyang Queen of Heaven. At kung ating makikita mga kaibigan, nagkaroon ng judgment sa mga tao mga kaibigan na pumupuri sa Queen of Heaven. Ang nangyari mga kaibigan ay namatay ang lahat ng mga tao na sumamba sa Queen of Heaven. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa talaan ng ating history, ang Queen of Heaven mga kaibigan o Reyna ng Langit ay nagkaroon ng iba't ibang mga pangalan hanggang sa kapanahunan natin ngayon na kung saan ito ay naipasok sa loob mga kaibigan ng apostate Christianity sa loob ng Roman Catholic Church. Inadres mga kaibigan ang issue na ito. Yan, apostate Christian, ibig sabihin, sa kanilang propaganda mga kapatid, may naganap na pagtalikod sa Iglesia Katolika. Yon ang mali. Na may naganap daw na pagtalikod. Kaya tinatawag na apostate church. O na, saan mabasa ng Katoliko sa Biblia ang tumatalikod? Wala naman. Di po ba? Sabi nila, pag di mabasa, aral yan ng tao. Pero claim lang ito ng mga sulpot, mga kapatid, na sikta na natalikod ang Iglesia Katolika para mailuklok ang siktang inaniba nila na tatag lamang ng tao. Bakit hindi maaring lubusang matalikod o mawala ang tunay na iglesia dahil ito'y naitatag sa ibabaw ng bato? Ayon sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, ito ang mabasa natin. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan at Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. See? Napagkalinaw mga kapatid ang nakasulat sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo mismo nagsabi na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanyang iglesia. Ibig sabihin, hindi matatalo ng diablo ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. At anong iglesia yan? Original Hebrew Bible sa Acts chapter 9 verse 31. Himien on Ecclesia Catholis, tes Judaias kay Galalias kay Samarias, erenin ekenyen oy komodomine. So, mababasang hindi makakapanaig, hindi sinungaling ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Mas maniwala tayo sa Diyos kaysa mga tao na nagtatag ng iglesia na ang kanilang sinasabi, natalikod ang unang iglesia. Itinatag ng ating Panginoon Jesucristo kay Pedro na tinatawag na bato. Sabi nila, hindi si Pedro bato. Sa Mateo 16:18, ang bato ay si Kristo dahil ang nakasulat sa original Greek Bible, kago disoy ligohotiso Petros, kay ipi taute Petra, oy kodomiso monte ecclesia, eba ang Petros, eba ang Petra. Yon ang kanilang argumento. At sa Latin naman, et ego dico kiato is Petros, et soperam Petram edipicabo iglesiam iam, et portae in peronon praebilabot adversus iam. So,
Iba ang Petros, iba ang Petra. Pero kung yun ang argumento nila, di ba nila alam na ang original language ng ating Panginoong Hesukristo nang ipahayag yan ay Aramaic. Ang Aramaic, kepa, bato. Si Pedro, tinatawag niyang kepa. Ina amar nalak datu kepa. Wial hadi kepa ibni liti. Jose, malinaw? Kepa. Itinatag ng ating Panginoon Kristo kay Pedro na kepa, ang bato. At ang bato ay sumisimbolo sa matibay na pundasyon, matatag na pundasyon, at hindi matitibag. Kahit pilit itong sisirain, mga kapatid. Kahit bagyo pa. Tingnan niyo ang mabasa sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 24. No? Ito mabasa natin. Isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumagsak ang ulan. At bumaha. At umihip ang mga hangin. At hinampas ang bahay na yaon. At hindi nabagsak sapagkat natatayo ibabaw ng bato. See? Napakalinaw, mga kapatid, sapagkat ang iglesia na itayo sa ibabaw ng bato. Kaya, ano daw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Hindi mangmangha na tao na magtatag ng isang bahay sa balas, sa buhangin, isang matalinong tao na magtatag ng bahay. Ano yung bahay? Unang Timoteo Kapitulo 3:15, ang bahay ay ang iglesia sa Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Itatag sa ibabaw ng bato. At dumaan man ang unos, dumaan man ang bagyo, inihip man ang hangin, hinampas man ang bahay na ito, hindi ito babagsak. Bakit? Dahil nakatayo sa ibabaw ng bato. Okay, tuloy natin ang komento ni Shubaldi dito. Sa bagong tipan, sa pamagitan mga kaibigan sa sulat ni Pablo, ito ay mababasa natin mga kaibigan sa 1 Timothy 1 verse 3. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksaya ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Yan ay Yan, talagang wala tayong tutol sa sabi diyan. Pero kung sasabihin nila na natalikod ang iglesia, sino po ba ang tatamaan sa ganyan, mga kapatid, na nagturo ng sariling kwento na wala sa Biblia? Kundi sila mismo. Di po ba? Sige. Sa kasaysayan, saan mabasa na natalikod ang Iglesia Katolika? Wala naman. Okay, tuloy natin. ulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagupiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ni Pablo kay Timoteo na isang babala, mga kaibigan, na ayaw ng Panginoon na paniwalaan ng tao ang anumang mga doktrina at mitolohiya na nanggaling sa kultura at turo ng tao. Sige. Una, batay sa pahayag na ito, mga kapatid, saan mabasa na di dapat pwedeng igalang ang mahal na Birhen Maria? May mabasa ba sila? Wala. Ikalawa, saan mabasa na natalikod ang unang iglesia? May mabasa ba sila? Wala. Pero ano ang mabasa natin sa Biblia kung Biblia ang ating pagbatayan, mga kapatid? Okay. Meron bang mabasa na dapat ipagalang natin ang mahal na Birhen Maria? Mabasa natin yan sa Biblia. Imposible naman kung di nila yan alam. Saan natin mabasa? Unahin natin ang Luke chapter 1 verse 28 sa New American Bible. And coming
Ito ang anghel. And coming to her and said, Hail, favor one, the Lord is with you. Yun ang pahayag mismo ng anghel, mga kapatid. No? Ang anghel na inutusan mismo sa Diyos, gumagalang sa Mahal na Birhen Maria. At ayon sa Mahal na Birhen Maria sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48, napakalinaw ang sabi niya, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. At mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. See? Ang lahat ng tao. Sa ibang salin, ang lahat na salinlahi. Sa Biblia, may 2 uri lang ng salinlahi, mga kapatid. Salinlahi ng ahas, Genesis chapter 3 verse 15, at salinlahi ng babae. Natural, ang salinlahi ng ahas, yung demonyo, ay talagang kakagat sa babae at sa mga salinlahing ito. Pero, ang sabi ng Mahal na Birhen Maria sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 48, mula ngayon, ang lahat na salinlahi ay tatawag sa akin na pinagpala. Okay, tuloy natin. Dapat sa panahon ng pagsambay, no, hawak ang Bible, lahat ng itinuturo, binabasa ay galing sa Bible, hindi nagkikwento pa ng kung ano-anong alamat, kwentong... Yan. Kung yun ang argumento nila na dapat lahat mabasa sa Biblia. Sige, balik natin. Dahil si Shubaldi ay isa namang iglesia. Saan sa Biblia na natalikod ang unang iglesia? Saan sa Biblia na bumangon ang iglesia dito sa Pilipinas? Wala yan. Saan sa Biblia na si Felix Manalo ay anghel? Wala din yan. Di ba? Kwento-kwento din yan. Lalo pang walang mabasa sa Biblia na ang namuno'y tatawaging executive minister. Kung ang kanilang argumento walang mabasa sa Biblia na Papa, therefore mali. Sige, yung salitang executive minister. Sino sa mga apostol ang tinatawag na executive minister? Mayroon pang division minister. Kung sasabihin, dapat nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, sola scriptura, Bible alone. Sige. Saan mabasa sa Biblia na sola scriptura o Bible alone? Biblia lang batayan. Tandaan ninyo na sa daming mga sekta na sumulpot sa ating panahon, karamihan sa kanila, mga kapatid, nakabatay sa Bible alone, pero pawang mga tatag lamang ng tao at iba't iba ang doktrina, iba-iba naman ang interpretasyon nila. At sila, kahit nagkakaiba sa aral at interpretasyon, nagkakaisa laban sa simbahang Katoliko. Tuloy natin. Bayan, pang matatandang kwento, na kapupulutan ng aral, di ba? Kahit papano, makakakuha ka naman talaga ng aral doon. Pero kapag panahon ng pagsamba, dapat pagpapapuri sa Panginoong Diyos. Dapat mga aral din ng Diyos yung pinag-uusapan, no? Bible. Hindi yung mga kwentong bayan, urban legend, mga alamat, di ba? May mga relihiyon kasi na sa panahon ng pagsamba nila, di ba? Pinag-uusapan. Hindi lang yan. Meron pang sa panahon ng pagsamba, sigaw-sigawan at iyak-iyakan. At hindi lang yan, gumagamit pa ng mga aklat Katoliko na pinuputol, mga kapatid. At mabasa dito sa aklat Katoliko na ang pamagat hindi ang lahat may akda nito ay isang Dipensor Katoliko na si Atty. Teopolito Mulak. Ito ang nakasulat sa pahina 131. Aaminin ko na ang demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. O mga kapatid, galing mismo sa otoridad Katoliko nagsabi na ang mga demonyo ay nasa loob ng Katoliko, simbahang Katoliko.
ituloy nyo lang pagbasa. Dahil yun ay paboritong ginagamit ng mga sa kanilang pagsamba, mga kapatid. Pero alam nyo, ang nakasulat, aaminin ko na ang mga demonyo ay nasa loob ng simbahang Katoliko. Dahil ang mga demonyo ay sumusunod sa mga banal na tao. Hindi ito pupunta sa mga kasama nila. Dahil ang demonyo ay hindi manunukso sa mga kasama niyang demonyo. Yun ang nakasulat, pero pinuputol nila yan. Kaya, ingat-ingat kayo, baka madinggoy kayo. Tuloy natin. Andun yung mga kwento na may moral lesson, mga alamat, di ba? May mga ganun eh. na nanggaling sa kultura at turo ng tao at hindi ayon sa turo ng banal na kasulatan, ang turo ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, Sige. Punta naman tayo sa iyong araw. Di po ba dapat nakasulat sa Biblia? Saan sa Biblia yung Seventh-day Adventist Church? Saan? Hindi lang yan sa kanilang pampleto, Katoliko ang tunay na iglesia. O nasa pampleto nila yan. Pero sabi nila, kami po yun na mga Seventh-day Adventist dahil universal kami. Sige nga. Balik natin sa kanila. Saan mabasa na Katoliko ang tunay na iglesia batay mismo sa inyong pampleto? At ang Seventh-day Adventist ay Katoliko. Saan mabasa na si Ellen Goldwhite ay propeta? O di po ba? Wala diyan sa Biblia. O imagine niya, mga kapatid, sasabihin nila dapat nakasulat sa Biblia. Pero sila, nagtuturo, wala naman sa Biblia. Lalo na yung greetings nila, Happy Sabbath. Sige nga. Saan mabasa sa Biblia na mag-greetings na Happy Sabbath? Kung dapat nakasulat sa Biblia. Isip-isip naman mga kapatid. Tuloy natin. binabanggit dito ni Apostol Pablo na kailangan nating i-address kung ano mga kaibigan ang doktrina ng katotohanan at ang doktrina ng kamalian. Tama. Kaya huwag kayong magpa-convert sa siktang tatag lamang ng tao. Dahil yun ay nagtuturo ng doktrinang kamalian, mga kapatid. Hanapin ninyo ang tunay na iglesia na pinagtutulong-tulungan nitong mga nagsusulputang sikta. Ngunit ang kanilang tera ay hanggang sa Santo Papa at doktrina. Di ninyo mapansin na tinitira nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Bakit di nila tinitira? Hanggang sa Mahal na Birhen Maria, sa mga santo, sa Santo Papa, sa mga pare. Pero di nila tinitira yung nagtatag ng simbahang Katoliko. Dahil kung titirahin nila, tutuligsain nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko, mapilitan sila mga kapatid sa pag-research sa kasaysayan. Job chapter 8 verse 8, the Living Bible, read the books of history and see. At tingnan niyo ang kasaysayan. Read the books of history and see. Anong nakasulat sa Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106? Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Tuloy natin. Kalikuan dahil ito ang tunay na pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa, ang pagpapakita ng katotohanan. Kaya naman Tama, ang pagpakita ng katotohanan ay tunay na pag-ibig, mga kapatid. Kaya huwag kayong sasali sa iglesyang tatag lang ng tao. Daming mga nag-aangkin sa ating panahon, pero tingnan nyo ang rehistrasyon sa Securities and Exchange Commission. Sino ang nagtatag sa kanila?
Artículos de Incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo at marami pa. At sa aklat ng Seventh-day Adventist, si Ellen Goldwhite, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Okay, tuloy natin. Kaibigan, aking ginawa ang content na ito dahil mahal ko kayo at nais At aking sinagot ang content mo dahil mahal natin yung mga madinggoy na mga inosente, mga kapatid. No? Sa maling akala. Imagine, propaganda, si Santa Maria daw ay ika-4 na persona, baka di natin matapos ito dahil mataas ito, ituloy natin bukas mga kapatid. Na? Si Santa Maria daw ay ika-4 na persona sa Trinity. Paano naging Trinity 3 pagkatapos 4? Naku. At saan kaya nila yan pinulot? Okay, tuloy natin. kong sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan na ito. At alam nyo ba mga kaibigan, ng Old Goddess, ng Queen of Heaven, ng mga pagano, ay ito mga kaibigan, ay naipasa sa loob ng Iglesia ng Roman Catholic Church. Sige. Kung talagang katotohanan at hindi kasinungalingan itong propaganda ng sa iyong araw, saan mabasa na ang old goddess, pagan goddess, ay ginawang Birhen Maria ng simbahang Katoliko? Ito'y tinatawag na pagan influence fallacy. Ulitin natin, napakalinaw sa Biblia, si Haring Nabucodonosor tinatawag na King of Kings. Pagano yan? At ang ating Panginoon Jesucristo, kahit ang Diyos Ama, tinatawag sa Biblia, King of Kings. Dahil po ba magkahintulad? Ibig sabihin, ang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo ay revivalist ng pagano na si Nabucodonosor? Tuloy natin mga kapatid. Isip-isip naman pag may time. At naging si Maria na sinasamba ng karamihan. Si Santa Maria umano na sinasamba ng karamihan. Mali, no? Dahil kapatid, napakalinaw ang opisyal na aaral ng simbahang Katoliko tungkol sa mahal na Birhen Maria. Ano ba ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko tungkol sa mahal na Birhen Maria? Ito po, pakita natin dahil sinabi na si Santa Maria ay equal of God umano. Saan kaya yan napulot? Ito, sa our Catholic faith, ito ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin is equal to God. O iyon ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Pagkatapos, anong sabi dito mga kapatid? Dahil ito mga kaibigan, ang kasalanang gustong ipasa ni Satanas. Tama. Ang kasalanang gustong ipasa ni Satanas, yung kasinungalingan at yung sinungaling na iglesyang inaniban. Dahil, bakit sinungaling? Una nilang ginagawa, pinasinungalingan nila ang kanilang sariling founder. Ang nagtatag sa kanila at pilit nila na ipalitaw na yung kanilang inaniban na sikta ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan, sila'y tatag lamang ng tao.